Pinagpabaril pa rin daw ng mga BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighter ang ilang miyembro ng PNP-SAF. Kahit wala ng kalaban-laban at takma ng susuko ang mga pulis. Kwento yan ng isang commander ng Moro Islamic Liberation Front, kung MILF. Mula sa Awang, Maguindanao, nakatutok live at eksklusibo si June Veneracion. June. Mike, patuloy na naghahanda ang militar dito sa Central Mindanao dahil sa inaasahan nilang pag-atake ng BIFF kasunod nga na madugong inkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Samantala, nakausap natin, Mike, ang isang MILF commander at ikinuwento niya sa amin na kung paano pinagpapatay yung mga ilang miyembro ng PNP Special Action Force. Kahit yung ilan ay nakataas daw ang kamay at gusto nang sumuko. Ang itinuturo niyang may gawa daw nito ay mga miyembro ng BIFF at mga miyembro ng Private Army. Ang kanyang mga kasamahan, maging siya ay nagpaputok din naman daw, pero hindi naman daw todo. Ang sniper rifle na ito ng SAF, isa daw sa mga baril na nakuha ng MILF at BIFF mula sa mga napatay na police commando sa Mamasapano, Maguindanao. Ang litrato ay ibinigay sa amin ng isang MILF commander na kasama sa labanan. 3 pangkat daw ang nakalaban ng SAF, ang MILF, BIFF at mga miyembro ng Private Army, kaya nahirapan daw ang SAF. Kasi ang nangyari doon, nung makuha na yung SAF, yung ibang SAF doon, naubusan ng bala. Tapos ang nagamit nila, yung mga kuwan nila, Glock 45 nilang nagamit nila. Nung dumating na ang punto na wala na talagang kalaban-laban ng SAF, may mga police komando na gusto na raw sumuko. Nung nakita ko mismo sa mata ko, may kuwan doon, 2 pa na buhay, na SAF. Magkuhan sana yung surrender yun. Bakit? Paano mo nasabi sir? Tumataas sa kamay? Okay, nakita namin doon sa gilid ng kuwan, gilid ng river sa may maisan. Makita mo nung kay sobra 50 meters ang layo namin doon sa kanila. Lapit-lapit lang, no? Oo, malapit. Oo, tapos? Tapos makita namin na mag-surrender talaga yung kuwan. 2? O yung 2. Oo, tapos yung ginawa. Yung wala, hindi nila gikuan, pinakinggan, binaril nila. Ikunento rin niya sa amin kung bakit maraming SAF ang hindi na makilala ang muka dahil sa tindi ng tama. Yung ilan doon sa may isa na basag ang ulo, yun ang kuwan, binaril pa ng barit. Barit ang kuwan doon. Dibaril doon. Dilapitan pa? Oo, dilapitan. Binaril nila ng barit. Barit? 50 caliber o barit. Ang ginamit daw ay mga improvised Barrett, isang uri ng 50 caliber sniper rifle. Para magkaroon lang kayo ng idea kung gaano kalakas yung sinasabing bala ng 50 caliber na ginamit sa PNP Special Action Force, may papakita kami sa inyo ngayon 3 bala. Ito yung bala ng M16. Kadalasang ginagamit para sa baril ng mga sundalo. Ito naman, ang bala ng M14. At ito, ang bala ng 50 caliber. Ito raw, ang ginamit laban sa mga miyembro ng PNP Special Action Force. Paghupa ng putukan, doon na daw nagsimula ang nakawan. Yung ibang SAP doon, dihulog ng mga kuwan doon. Mga grupo ng mga BIFF doon sa tubig. O sa ilog. Lahat ng pouch nila, baril nila, gamit nila, kinuha. Pati yung uniform, kinuha nila. Tuloy-tuloy naman ang pagsasanay ng mga sundalo ng 6th Infantry Division sa Maguindanao. Paghahanda sakaling ipag-utos ang paglulunsad ng operasyon sa BIFF. Todo rin ang pagbabantay sa mga pangunahing kalsada dahil may report na aatake rin ng BIFF. Every time na merong namamatay sa kanila after an operation, they retaliate. We are on top of the situation. Tuloy-tuloy po ang aming pagmomonitor sa nangyayari dito sa area of responsibility ng 6ID. Sa report naman na nakarating kay ARMM Governor Mujib Hataman, positibo raw na napatay ng SAF ang Malaysian bombmaker na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Ako minus DNA, minus DNA. Ako 100% ako kuha si Marwan. Mike, hindi naman daw isinasantabi ng militar yung posibilidad na maghiganti yung mga estudyante ni Marwan kasunod nga na sinasabing pagkamatay nito. Pero sa ngayon, wala daw silang nare-receive o natatanggap na solid intelligence information na magsasabing magkakaroon ng pambobomba dito sa bahagi ng Central Mindanao. Mike. Grabe talaga. Maraming salamat, June Veneracion.